Siguro naman ay naranasan nyo rin ito, yung pagkatapos nyong manganak ay tutubuan kayo ng mga maikli o yung tinatawag nating baby hair. Kaya kailangan meron tayong technique dito sa pagplancha. Bukod pa doon, medyo may pagka-dry na yung buhok niya at kung mapapansin nyo doon sa bandang ilalim, nandun yung pinakakulot na parte sa kanyang buhok. Sa case na to ay kailangan tama ang luto ng gamot at tama din ang pagplancha. Dito na tayo sa cream number 1. Yung buhok ng client, although ganun yung case niya, matibay naman yung kanyang hibla. Matataba nga siya at maitim yung hibla ng buhok niya. Purong gamot po yung ginamit natin. Yung kapal ng gamot, halos pantay-pantay lang. Mas makapal lang ng konti doon sa bandang ilalim. At syempre, kailangan siguraduhin natin yung bandang harap dahil nga ayun yung pinaka-concern natin dahil nandoon yung mga maikli. Bukod sa maikli, doon pa talaga yung may pinakakulot. At syempre, dito sa bandang dulo, bahagyang makapal lang na gamot yung ilalagay natin dahil dry nga ito. So dahil medyo masikip ng konti yung place, tapos nandun kami nakatapat sa hangin, malapit din yung electric fan, ganito po yung ginagawa natin para hindi sumingaw yung tapang ng gamot. Binabalot po natin ito nung plastic cape. Tapos lalagyan lang natin ng konting singawan doon sa bandang itaas para hindi naman kulob na kulob yung ulo niya. Gaano nga ba katagal para maluto yung buhok? So, pwedeng mabilis, pwedeng matagal. So, ito po wala po siyang oras. By checking po yung ginagawa natin. Inuna ko po yung bandang ibabaw and then sinunod ko naman yung bandang ilalim. So, doon na ako nag-concentrate doon sa masyadong kulot na parte ng buhok niya. Sa mga oras na yan, luto na po yung buhok niya pero sisiguraduhin po natin para hindi po masayang yung pagod natin. So, ang ginagawa ko ngayon, dahil luto na, sinusuklay-suklay ko po yung gamot para mas pumasok pa doon sa ibila ng buhok niya para sigurado po tayo. Pero, ang pagsusuklay po natin dito ay hindi po pabatak. Dahan-dahan lang din po. Bawal po magasgas at maunat o mahila yung buhok ng client. Inulit-ulit ko lang po yan hanggang matapos sa bandang harap. At habang sinusuklay ko nga ito ay napansin ko na may lumilitaw na kulay. Yun pala, nakulayan po pala niya ito. Kasi nung tinanong ko siya kung nag-blackening siya o whatever, hindi daw po. Pero may kulay yung buhok niya. So, yung kinulay sa kanya, dark lamang po. So, nalaman ko ito dahil nag-react po sa gamot. Ayan, kung mapapansin nyo, meron pong konting-konting kulay brown doon sa buhok niya. So, habang sinusuklay ko nga ito, binawasan ko po doon. Kung mapapansin nyo, dahil luto na siya, inaalis ko po yung kapal ng gamot doon sa bandang matingkad yung kulay. So, doon sa bandang itaas at doon sa bandang pinakababa. At ito naman yung kanyang biyanan. Sumabay din po siya, nagpakulay siya at nagpa-Brazilian Botox. So, nandito na tayo sa pagpaplansya. Kung mapapansin nyo, meron nga siya maikli na buhok sa bandang harap. So, dito dapat hindi po tayo magkakamali kasi aanhin natin kung maganda naman sa likod. Tapos yung bandang harap, halatang halata. Halatang halata na kulot pa rin. At ito na po, tapos na po tayo. Kung makikita nyo, pinis na pinis po dun sa bandang harap. Hindi po mahalata yung kulot kahit nandun po yung mga maikli o yung baby hair ng client. So, ayan po, hindi pa po yan napaplansya pero parang plinansya na po ulit ano. So, dahil nga meron siyang Brazilian Botox, ay paplansyahin po natin ulit siya. Pero bago ko siya plansyahin, ay inalis po muna natin yung mga split ends na umaangat doon sa mga bandang dulo-dulo ng buhok niya. At yung konting dry doon sa pinakadulo ng buhok niya. At after ko maalis yung mga split ends at konting dry sa bandang dulo, halos hindi na siya kailangang plansyahin pa. Pero nga, meron siyang Brazilian Botox, ay paplansyahin pa po natin ulit siya pero pahapyaw na lang. So kapag po tayo nagpaplansya sa pinakahuli, yung pinakamahinang init lamang po yung ginagamit ko at hindi po paulit-ulit ng paghagod ng plansya. So after ko matanggal yung mga split ends at dry sa buhok niya, halos hindi na po natin siya kailangang plansyahin pa pero paplansyahin po natin siya kahit pahapyaw lang. Ito na po yung pinaka-final result. I-compare po natin. Panoorin nyo po hanggang dulo.